Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang araw na mistulang walang kaibahan sa iba. Isang ordinaryong araw na naging simula ng isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Ako si Marco, isang kabataan na hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay sa buhay. Subalit may isang tao na palaging kontra sa akin, si Elias. Hindi ko siya gusto at hindi niya rin ako gusto. Pareho kaming may dahilan para hindi magkasundo. Sa kabila ng aming hidwaan, natagpuan namin ang aming mga sarili sa parehong bangka papunta sa isang isla na tila may lihim na bumabalot. Ang isla ay kilala sa mga kwento tungkol sa mga misteryosong pangyayari na walang sapat na paliwanag. Ngunit sa kabila nito, ang ideya ng isang bagong pakikipagsapalaran ang nag-udyok sa akin na sumama. Habang palapit kami sa isla, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko'y may kakaiba sa lugar na ito. Nababalot ang paligid ng makapal na ulap at tila may bumubulong sa hangin. Napatingin ako kay Elias at sa kabila ng kanyang matigas na mukha, alam kong may nararamdaman din siyang kakaiba. Pagdating namin sa isla, agad kong napansin ang katahimikan. Walang ingay ng mga ibon o kahit anong hayop. Para bang ang isla ay natutulog, nakapikit, ngunit nagmamasid. Sinimulan naming maglakad at sa bawat hakbang, tila may bumibigat sa aming damdamin. Hindi ko alam kung ito'y dahil sa takot o sa galit ko kay Elias. Marco, hindi ba't medyo nakakakilabot ang lugar na ito? Bulong ni Elias sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang tanong, ngunit naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang boses. Siguro hindi lang ako ang naguguluhan. Oo, parang may bumabalot na misteryo, sagot ko. Magkaibang landas ang aming tinahak sa simula, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga hakbang sa harap ng isang lumang bahay. Ang bahay ay tila inabandona na ng maraming taon, ngunit may kakaibang aura na tila humihila sa amin. Walang kuryente, walang ilaw, ngunit ramdamang presensya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Habang nag-iikot kami sa lugar, may narinig kaming ingay mula sa loob ng bahay. Pareho kaming napatigil, nagkatinginan, at sa isang iglap ay nagdesisyon kaming pumasok. Ang pintuan ay bumukas ng madali at sa loob naglalaman ng mga lumang kasangkapan at mga bagay na tila iniwan ang mga dating nanirahan. Sa gitna ng silid may nakatayo na isang malaking salamin. Mula sa salamin, biglang may lumitaw na imahe, isang taong kilala namin pareho. Isang taong hindi na namin kasama sa mundong ito. Napaatras kami ni Elias parehong nagulat at natakot. Ano ang ginagawa ng imahe ni Lolo Pedro dito? Habang tinatanong namin ang aming mga sarili, biglang nagdilim ang kapaligiran. Isang malamig na hangin ang humangin at ang salamin ay tila nangungusap. Maligayang pagdating, sabi ng boses. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang tinig na iyon. Ngunit ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa isla. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na alamin ang lihim ng isla na ito. Siguro'y ito na ang pagkakataon para sa amin ni Elias na makipagtulungan at harapin ang mga misteryo ng isla. Ngunit paano kung ang isla mismo ay may plano para sa amin? Sa unang bahagi ng aming kwento, naisumpa ko ang araw na napadpad ako sa isla kasama si Rafael. Isa siyang tao na palaging may alingasngas at walang ginawa kundi ang magreklamo. Ngunit sa kabila ng aming hindi pagkakasundo, napilitan kaming magsama para matuklasan ang misteryo ng isla. Ang aming paglalakbay ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang kakaibang puwersa na tila nagtutulak sa amin upang magpatuloy. Sa bahagi 2, nagsimula ang araw sa masalimuot na pag-iisip. Ang hangin ay may kasamang kakaibang lamig na para bang may nagbabantang panganib.
Habang naglalakad kami sa kahabaan ng dalampasigan, napansin ko ang mga bakas ng paa na tila naglalaho sa buhangin. Agad na nagising ang aking kuryosidad, ngunit bago pa man ako makapagsalita, tinapik ako ni Rafael sa balikat. May napansin ka ba? Tanong niya, ang kanyang nooy kunot at ang mga matay puno ng pag-aalala. Tumango ako. O, pero hindi ko maintindihan kung saan ito patungo. Nagpatuloy kaming sundan ang mga bakas at habang papalapit kami sa masukal na bahagi ng isla, unti-unting lumitaw ang isang lumang istruktura, isang abandonadong kubo na mistulang itinago ng kalikasan. Ang pintuan nito'y nakabukas ng bahagya na para bang inaanyayahan kaming pumasok. Nagkatinginan kami ni Rafael at sa unang pagkakataon, pareho kaming nakaramdam ng parehong pagdududa at pagkasabik. Pagpasok namin sa loob, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang kasangkapan at agnas na papel. Sa gitna ng silid may isang lamesa na tila may mga bagong bakas ng kamay. Lumapit kami at natuklasan ang isang mapa ng isla na may mga marka, mga tanda na hindi namin maunawaan. May tao rito kanina lang, sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba. Habang sinusuri ko ang mapa, may narinig kaming kalusko sa likuran. Agad kaming nagtalikuran, ngunit wala kaming nakita. Ang kilabot sa aking likod ay tila lumalalim at sa isang iglap, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Ito'y hindi normal, bulong ko habang ramdam ko ang pagtaas ng balahibo sa aking braso. Nagpasya kaming lumabas ng kubo, ngunit sa aming paglabas, napansin namin ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng aming paningin. Nagkatinginan kami ni Rafael at sa kabila ng aming hidwaan, alam naming kailangang magtulungan. Sa isang iglap, hinabol namin ang anino at sa aming pagtakbo, narating namin ang isang bahagi ng isla na hindi pa namin natutuklasan. Dito, natagpuan namin ang isang lumang yungib na tila may lihim na itinatago. Sa loob nito, may mga ukit sa dingding na parang mga simbolo ng sinaunang kultura. Ang mga tanda ay kumikislap sa liwanag ng aming mga flashlight at sa kabila ng aming pagod, nagpatuloy kaming mag-usisa. May koneksyon ang mga ito sa misteryo ng isla, sabi ni Rafael habang tinititigan ang mga ukit. Habang nag-aaral kami, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa loob ng yungib at sa aming pagpasok, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga sinaunang kagamitan at isang kahon na may kakaibang disenyo. Bago pa man namin maunawaan ang lahat, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa, na tila may puwersang nagbabanta sa aming kaligtasan. Sa aming pagmamadali, bukas ang kahon at bumungad sa amin ang isang piraso ng papel na tila may mga sinaunang sulat. Ngunit bago pa man namin mabasa, biglang sumara ang pintuan at kami naiwang nakakulong sa loob ng yungib. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Habang pinipilit naming mag-isip ng paraan para makalabas, biglang nagliwanag ang silid sa isang hindi maipaliwanag na liwanag. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang hugis na nagpapakita ng isang tao, ngunit bago pa man kami makalapit, biglang naglaho ito tulad ng isang bula. Ang aming kalagayan ay tila walang kasiguraduhan at sa kabila ng lahat ng aming pinagdaraan, ang misteryo ng isla ay tila nagiging mas malalim at mas mapanganib. Sa kabila ng pagod, alam naming hindi kami pwedeng sumuko. Sa likod ng aming pag-aaway ay ang kagustuhan na malaman ang katotohanan at ang aming paglalakbay ay tila nagsisimula pa lamang. Habang unti-unting nagdidilim, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Isang puwersang hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito'y may kinalaman sa misteryo ng isla. Sa kabila ng takot, ang aming mga puso'y puno ng pag-asa.
na ang susunod na hakbang ay magdadala sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa hiwagang bumabalot sa aming paglalakbay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig namin ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng yungib. Isa itong tawag na tila nagmumula sa isang lumang kaibigan at sa kabila ng aming pagkakulong. Ang boses na iyon ang nagbigay sa amin ng pag-asa na may paraan pa para makalabas at matuklasan ang buong katotohanan. Isang linggo na ang lumipas mula nang makarating kami ni Marcos sa isla. Sa kabila ng aming alitan, napilitan kaming magtulungan upang masolusyonan ang misteryo ng lugar na tila ba may sariling buhay. Sa bawat pag-usad ng araw, unti-unting nalalantad ang mga lihim ng isla. Ngunit tila mas higit ang nagbubuklod sa amin kaysa sa aming mga pagtatalo. Sa umaga ng ikapitong araw, nagpasya kaming galugarin ang hilagang bahagi ng isla na madalas ay natatakpan ng makapal na ulap. Dala ang aming mga kagamitan at kaunting baon, sinimulan namin ang paglalakad sa makipot na daan. Nararamdaman ko ang tahimik na tensyon sa pagitan namin ni Marco na kahit hindi kami nag-uusap ay mistulang bumabalot sa aming paligid. Ito na yata ang pinakamalayo nating narating, sabi ni Marco habang huminto kami sa harap ng isang matarik na bangin. Sa ibaba nito ay isang malakristal na dagat na kumikinang sa sikat ng araw. Hindi ba't ito rin ang bahagi ng isla na pinakabihira nating puntahan? Tumango ako. Oo, pero mas mabuti na ring tingnan. May mga bakas ng paa na tila ba nagmumula sa kung saan. Habang patuloy ang aming pag-usad, natutuklasan namin ang mga kakaibang bagay. Ang mga puno ay tila ba may sariling wika, kumukurap ang mga dahon sa bawat pag-ihip ng hangin. Sa isang bahagi ng gubat na aming dinaanan, natagpuan namin ang isang lumang palasyo na tila ba matagal nang inabandona. Ang mga pader nito ay puno ng mga ukit, mga simbolo na hindi namin maunawaan. May pakiramdam ako na mahalaga ang mga simbolong ito, sabi ni Marco habang binabasa ang mga ukit. Parang may gusto silang ipahiwatig. Nagpatuloy kami sa pag-aaral ng palasyo at sa isang silid nito natagpuan namin ang isang lumang koleksyon ng mga mapa. Ang mga ito ay may kakaibang detalye ng isla, mga lugar na hindi pa namin nararating, mga daanan sa ilalim ng lupa at mga tanda na tila ba nagbibigay ng babala. Hindi ko maiwasang magtaka. Bakit tila ba sinisikap ng isla na itago ang mga lugar na ito? Ano ang lihim na ito? Sino ang nakakaalam? Sagot ni Marco, may halong pag-iisip. Pero mukhang may mas malalim na dahilan kung bakit tayo narito. Habang sinusuri namin ang isa sa mga mapa, napansin ko ang isang marka na halos hindi nakikita, isang maliit na simbolo na hugis bituin. Tila ba ito ang sentro ng lahat ng mga daanan at lihim ng isla. Marco, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang marka. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tumitig siya sa marka at sa isang iglap, tila ba may naliwanagan siya. Ito ang susi, sabi niya ng may kasiguraduhan. Ang simbolo ng bituin ang sentro ng isla. Kung mahahanap natin ito, baka masagot na ang lahat ng tanong natin. Agad kaming nagdesisyon na hanapin ang lugar na tinutukoy ng bituin. Sa mapa, ito ay nasa gitna ng isang makapal na gubat sa hilagang bahagi ng isla. Habang naglalakbay, ramdam ko ang panibagong pag-asa na bumalot sa amin. Wala na ang tensyon, napalitan ito ng pagkakaisa sa layunin. Ngunit sa aming paglalakbay, naramdaman kong may kakaibang presensya. Parang may mga mata na nagmamasid sa amin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Marco, parang may sumusunod sa atin. Bulong ko sa kanya, tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakita. Baka inaakala mo lang pero mag-ingat pa rin tayo. Sa wakas, narating namin ang lokasyon ng bituin sa mapa. Sa gitna ng gubat, may isang maliit na clearing na halos natatakpan ng mga puno. Sa gitna nito ay isang altar na yari sa bato na may mga ukit ng simbolo ng bituin. Heto na, sabi ni Marco habang lumalapit sa altar. Ito ang sentro ng isla.
Ngunit bago pa man namin masuri ang altar, biglang bumalot ang makapal na ulap sa paligid. Nawala ang liwanag ng araw at ang lahat ay tila ba nagbago. Sa loob ng ulap, naramdaman namin ang isang malamig na simoy na dumaan sa aming balat. At sa isang iglap, lumitaw ang isang figura mula sa ulap, isang matandang lalaki na may suot na sinaunang kasuotan. Alaala ng nakaraan, bulong ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay tila ba naglalagablab. Kayo ang susunod na tagapag-alaga. Bago pa man kami makapagsalita, biglang naglaho ang figura at bumalik ang liwanag ng araw. Ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin nito at bakit kami ang napili? Sa gitna ng aming pagkalito, naramdaman ko ang pagkakaisa namin ni Marco. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, tila ba ang isla ang naging tulay sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng hiwagang ito, alam ko na mas marami pa kaming kailangang tuklasin. Mga lihim na higit pa sa aming naisip. At habang unti-unti kong nauunawaan ang bagong papel namin sa isla, alam kong nagsisimula pa lamang ang aming kuwento. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako napunta sa sitwasyong ito, kasama ang taong pinakaayaw kong makita. Si Marco, ang taong sa unang kita pa lang ay alam ko nang hindi kami magkakasundo. Ngunit heto kami ngayon sa gitna ng makulimlim na kagubatan ng isang misteryosong isla, parehong nagtatangkang alamin ang lihim na tila bagay nagbibigkis sa amin. Matapos ang ilang oras ng paglalakad sa ilalim ng mga hamog na ulap, napagpasyahan naming magpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Ang katahimikan sa paligid ay tila nagbigay daan para sa aming masalimuot na pag-uusap. Alam mo, hindi ko inaasahang makakasama kita sa ganito. Simula ni Marco habang nakatingin sa malayo. Tila ba'y iniisip ang mga susunod na hakbang. Kung hindi lang sa mga kakaibang pangyayaring ito, hindi ko kailanman gugustuhin. Napabuntong hininga ako. Pareho lang tayo, pero sa tingin ko may dahilan kung bakit tayo nandito. Sagot ko, sinubukang baliwalain ang inis na naramdaman. May pakiramdam ako na may mas malalim pa tayong madidiskubre. Nang sandaling iyon, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na tunog. Isang sigaw na puno ng takot at pangamba. Nagkatinginan kami ni Marco at sa kabila ng lahat, nandoon ang isang hindi maipaliwanag na pagkakaintindihan. Kailangan naming tuklasin kung saan nanggaling ang sigaw na iyon. Mabilis kaming tumayo at sinimulang sundan ang pinagmulan ng tunog. Sa bawat hakbang, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang paligid ay tila nagiging mas madilim, ngunit hindi ko mapigilang maramdaman ang kakaibang pag-asa na baka ito na ang susi para maunawaan ang misteryo ng isla. Matapos ang ilang minuto ng pagtakbo, narating namin ang isang lumang gusali na tila matagal nang inabandona. Ang mga pader nito'y natatakpan ng mga baging at tila ba'y hindi na kayang saluhin ang bigat ng bubong na unti-unting bumabagsak. Ngunit sa kabila ng kalumaan nito, may kung anong humahatak sa amin papasok. Sigurado ka bang dapat tayong pumasok? Tanong ni Marco. Sa unang pagkakataon ay tila may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sagot ko na may kasamang pilit na tapang. Pagpasok namin sa loob, bumungad sa amin ang isang malawak na bulwagan na puno ng mga lumang kasangkapan. Ngunit higit sa lahat, ang aming atensyon ay nakuha ng isang malaking mural na nakapinta sa pader. Ito'y isang mapa ng isla. Isang mapa na may mga palatandaang tila nagsasabing ito ang susi sa lihim ng isla. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, napansin kong may kakaibang simbolo sa gilid nito. Marco, tingnan mo to. Sabi ko habang itinuturo ang nasabing simbolo. Lumapit siya at pinagmasdan ito. Parang nakita ko na, yan dati.
sa panaginip ko. Ang sagot niya na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Bago pa man kami makapag-usap pa ng mas mahaba, isang malakas na tunog ang dumagundong mula sa itaas. Ang gusali ay tila ba'y nagsimulang magiba at ang mga piraso ng bubong ay nagsimulang bumagsak sa paligid namin. Agad kaming kumaripas ng takbo palabas, halos hindi makaligtas sa mga bumabagsak na debris. Pagdating namin sa labas, parehong hingal na pagtanto ko ang isang bagay. Ang isla ay tila hindi basta-basta naglalabas ng mga lihim nito. At sa kabila ng aming hindi pagkakasundo, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon kay Marco. Isang koneksyon na tila mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Ngunit bago ko pa man masiguro ang nararamdaman ko, biglang may tumawag sa aming pansin mula sa likuran. Isang matandang lalaki na noon lang namin nakita. Kayo ang mga hinirang, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, bigla siyang naglaho na parang bula. Naiwan kaming nakatulala ni Marco, hindi malaman kung anong susunod na hakbang. Sa kabila ng takot at pagkalito, may isang bagay akong sigurado ngayon. Ang isla ay puno ng mga hiwagang kailangan naming tuklasin. At kahit na magkaaway kami ni Marco, tila kami ang itinadhana upang malaman ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalit ng mga sagot na aming hinahanap? Sa kabila ng aming pagkakaiba, si Marco at ako ay natutunan ng makipagtulungan. Ang bawat hakbang namin sa isla ay tila nagbibigay ng bagong palaisipan at sa bawat pagkakataon, mas lalong lumalalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin naaalis ang tensyon sa pagitan namin. May mga oras na hindi maiwasan ang mga sulyap na puno ng pagdududa, na para bang ang bawat galaw namin ay sinusukat. Isang umaga, habang binabagtas namin ang masukal na kagubatan, nakarinig kami ng mga kakaibang tunog, para itong bulong ng hangin na may halong awit. Agad kaming nagkatinginan ni Marco, parehong nagtatanong kung nadinig ba ng isa't isa ang naririnig. Sa likod ng ingay na iyon, naramdaman ko ang unti-unting pag-usbong ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ano sa tingin mo iyon? Tanong ni Marco. Napilit itinatago ang kanyang pag-aalala sa likod ng mapangahas na ekspresyon. Hindi ko alam, pero sa tingin ko kailangan nating alamin. Sagot ko, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado kahit na ang tibok ng puso ko'y bumibilis. Nagpatuloy kami sa paglalakad at ang landas ay tila mas nagiging makipot at mas mahirap tahakin. Hanggang sa nakita namin ang isang lumang tore, halos natatakpan ng makapal na mga baging at puno. Ang tore na iyon ay parabang nag-aanyaya, ngunit nagpapahayag din ng panganib. Napagpasiyahan namin na pumasok at suriin ang loob. Sa pagpasok namin, bumungad sa amin ang mga sinaunang ukit sa mga dingding. Mga simbolo na hindi namin maunawaan, ngunit tila may kuwento na sinasabi. Sa gitna ng tore ay may isang altar na tila ba nagsisilbing sentro ng lahat ng misteryo sa lugar na iyon. Habang sinusuri ni Marco ang mga ukit sa dingding, napansin ko ang isang bagay sa altar. Isang maliit na kahon gawa sa kahoy na may mga komplikadong disenyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong puwersa na nagtulak sa akin upang buksan ito. Sa pagbukas ng kahon, isang liwanag ang biglang bumalot sa buong tore. Agad akong napaatras habang si Marco ay tumigil sa ginagawa at napatingin sa akin. Sa loob ng kahon ay may isang kristal na kumikinang ng kakaibang liwanag. Ang liwanag nito ay tila nagsalita sa akin, sinasabi ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Anong nangyayari, Elena? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam pero parang may koneksyon ako sa kristal na ito. Sagot ko, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga ukit sa dingding ay nagliwanag at ang mga simbolo ay parang buhay na nagsimulang gumalaw.
Ang tore ay tila umaawit sa sarili nitong wika. Marco, tingnan mo ito. Hiyaw ko habang tinuturo ang mga simbolo na unti-unting nagiging malinaw sa aming paningin. Sa kabila ng takot, hindi namin maiwasang mamangha sa mga nangyayari. Ang mga simbolo ay unti-unting nagiging mga imahe ng dalawang tao. Isang lalaki at isang babae, magkaaway ngunit magkasama sa isang paglalakbay. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar para bang kami ang nasa imahe. Itong tore, itong isla, parang bahagi ito ng isang mas malaking kwento, sabi ni Marco habang pinagmamasdan ang mga imahe. Ngunit bago pa namin lubos na maunawaan ang lahat, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Ang tore ay parang gumagalaw at ang sahig ay nagkakaroon ng mga bitak. Agad kaming nagkatinginan ni Marco, parehong alam na kailangan namin umalis bago pa tuluyang magiba ang tore. Sa paglabas namin, biglang bumigay ang tore, nagkabasag-basag at naglaho sa isang ulap ng alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kamay ni Marco na mahigpit na nakahawak sa akin. Sa kabila ng aming mga alitan, sa sandaling iyon ay alam ko na hindi kami nag-iisa. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, isang bagong tanawin ang bumungad sa amin. Isang landas na hindi namin nakita dati, tila ba biglang lumitaw mula sa wala, at sa dulo nito isang anino ang nakatayo, naghihintay. Isang figura na hindi namin maaaninag, ngunit alam namin na ito ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong alam na ang misteryo ng isla ay hindi pa tapos. Sa likod ng lahat ng nangyari, isang bagong kabanata ang nagbubukas, puno ng mga katanungan at panganib. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang tapang at pananabik. At sa paglapit namin sa anino, alam namin na ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng hindi inaasahang mga twist at misteryo. Ako si Elena, isang taong palaging nakikipagtagisan sa mga planong walang kasiguraduhan, at ang ideya ng pakikipagkaibigan sa isang tulad ni Marco ay hindi kailanman sumagi sa aking isipan. Siya ang kabaligtaran ko, mapusok, walang pakundangan, at tila ba laging may balak na hindi ko maintindihan. Pero sa kabila ng lahat ng aming hidwaan, heto kami ngayon, naglalakbay sa isang isla na pinaniniwalaang may taglay na misteryo. Ang simula ng aming paglalakbay ay puno ng hindi pagkakaintindihan. Kung ako'y mas magdahan-dahan sa aking mga hakbang, si Marco naman ay tila ba nagmamadali, palaging nauuna, palaging may hinahabol. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, palaging may naririnig akong bulong mula sa mga puno. Tila ba ang isla mismo ay nagbabantay sa amin. Elena, bilisan mo naman, ang kanyang madalas na sinasambit, sabay tingin sa akin na parang ako'y isang bata na kailangan pang alalayan. Nakakairita, pero wala akong magawa kundi ang sumunod. Sa kabila ng kanyang kakulitan, naroon ang hindi maipaliwanag na pang-akit ng kanyang mga mata, tila ba may lihim siyang sinisikap na itago sa likod ng kanyang pangungulit. Isang araw, habang kami naglalakad sa gilid ng bangin, isang kakaibang tunog ang narinig namin. Isang tunog na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang mumunting tinig na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanyang pinagmulan. Narinig mo ba yon? Tanong ni Marco, ngunit bago pa man ako makasagot, nakita ko na ang kanyang anyo na naglaho sa likod ng mga puno. Sinundan ko siya at sa aking pagtakbo, naramdaman kong unti-unting nagbabago ang hangin sa paligid. May kakaibang lamig na bumabalot sa akin na para bang ang isla ay nagkakaroon ng sariling buhay. Sa wakas, narating ko ang isang maliit na kuweba kung saan nakita ko si Marco na nakatayo, nakatingin sa isang bagay na tila ba nagliliwanag sa kadiliman. Elena, tingnan mo ato, sabi niya sabay turo sa isang lumang kahoy na kahon na puno ng mga ukit. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang simbolo na hindi ko pa nakikita.
Isang krus na may mga ukit na tila ba mula sa lumang sibilisasyon. Ano to? Tanong ko habang unti-unting lumalapit upang mas maigi kong makita. Sa aming pag-uusisa, biglang may narinig kaming yabag mula sa labas ng kuweba. Pareho kaming napatingin sa isa't isa, ang takot na bumabalot sa aming mga mukha ay hindi maikakaila. May ibang tao ba sa isla na to? Tanong ni Marco, at sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit ang tunog ng mga yabag ay patuloy na lumalakas, palapit ng palapit. Wala kaming magawa kundi ang magtago sa likod ng mga bato habang unti-unting bumababa ang araw, nagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng aming pinagtataguan, ngunit walang tao ang pumasok. Sa halip, narinig namin ang isang tinig na bumulong, tila ba nagmumula sa mismong hangin. Tuklasin niyo ang lihim ng isla, ngunit mag-ingat sa inyong mga hakbang. Nagtinginan kami ni Marco, hindi makapaniwala sa aming narinig. Sino ang bumubulong sa amin? At ano ang lihim ng isla na aming dapat tuklasin? Sa kabila ng lahat, naroon ang hindi maipaliwanag na pagkakaisa sa aming mga puso. Isang damdamin na tila ba nag-uudyok sa amin na alamin ang katotohanan kahit pa kami magkaaway. Biglang may naramdaman akong kakaiba sa aking bulsa. Isang sulat na hindi ko pa nakikita noon. Marco, tingnan mo to, sabi ko habang aking binubuksan ng papel na tila ba lumang-luma na. Sa loob nito ay naroon ang isang mapa at sa gitna ng mapa ay isang pulang marka, isang lugar sa isla na kailangan naming puntahan. Parang dito tayo dapat pumunta, sabi ni Marco, at sa kanyang mga matay naroon ang bagong pag-asa. Sa kabila ng aming takot, naroon ang hindi maikakailang pagkasabik, ang pagnanais na tuklasin ang lihim ng isla na tila ba kami lamang ang makakaalam. Habang kami naglalakad palabas ng kuweba, naramdaman ko ang pag-init ng aking bulsa, ang papel na tila ba nabubuhay. Ano to? Tanong ko sa aking sarili, ngunit bago ko pa man makuha ang sagot, naramdaman ko ang biglang pagyanig ng lupa. Isang malakas na tunog ang nagmumula sa kailaliman ng isla at ang mga bato sa paligid ay nag-umpisang maglaglagan. Elena, tumakbo tayo! Sigaw ni Marco, sabay hila sa akin palabas ng kuweba. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero alam kong kailangan namin kumilos. Habang kami nagtatakbuhan, biglang bumukas ang lupa at sa gitna nito ay isang lagusan na hindi namin inaasahan. Marco! Sigaw ko, ngunit bago pa man kami makalayo, naramdaman ko ang paghilang papasok sa lagusan. Ang mundo ay biglang nag-iba, ang isla ay tila ba nagkaroon ng sariling buhay, at kami ni Marco ay niyakap ng kadiliman na hindi namin alam kung anong dala. Sa gitna ng lahat, naroon ang hindi maipaliwanag na damdamin na kami pinaglapit ng lihim ng isla, isang misteryo na hindi namin inaasahan, isang pagsubok na dapat naming lagpasan. At doon, sa gitna ng kadilimang bumabalot sa amin, naroon ang aming bagong simula. Isang kwento na puno ng hiwaga at isang paglalakbay na puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw, hindi ko pa rin alam kung paano ko natitiis ang presensya ni Lucas. Sa tuwing titingin ako sa kanya, para akong naglalakad sa isang makitid na tulay na nag-iisang sinusuportahan ng manipis na pisi. Ngunit sa kabila ng tensyon, sa kabila ng iritasyon, may kakaibang hatak ang isla na nagtutulak sa aming dalawa na magkasamang hanapin ang mga sagot. Ngayon, habang nakatayo kami sa gitna ng gubat, ang tahimik na pag-ugong ng hangin ay tila bumabalot sa aming dalawa. Ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap. Sinasaksihan ang unti-unting paglapit ng gabi. Ang mga anino ng mga puno ay tila mga multong nagmamasid sa amin, nakikiramay sa aming paglalakbay. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lucas
habang pinagmamasdan ang mga dahon na tila may sariling wika. Tumango ako, ang aking isip ay naglalaro sa mga alaala ng mga nakaraang araw. Ang mga pag-uusap na puno ng alitan at ang mga pagkakataong kinailangan naming magtulungan ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang may pumipintig sa ilalim ng lupa. Sagot ko, sinusubukang ipaliwanag ang hindi ko mawari. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang mga hakbang namin ay sinasalubong ng malambot na lupa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagod, ngunit mayroon ding kakaibang pag-asa. Ang isla ay tila may sariling buhay, humihinga kasama kami, nag-aalok ng mga sagot, ngunit tinatago ang mga ito sa likod ng misteryo. Maya-maya, may narinig kaming tunog sa di kalayuan. Isang tila pag-iyak ng isang hayop, ngunit may halong tunog na parang tao. Nagkatinginan kami ni Lucas, parehong alam na ang tunog ay hindi natural. Sa palagay mo, dapat nating sundan iyon? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Tumango si Lucas at sa unang pagkakataon, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Walang ibang paraan kundi alamin natin kung ano ang nasa likod ng tunog na iyon. Nagpatuloy kami, sinusundan ng tunog na tila nag-aanyaya. Sa bawat hakbang, ang tunog ay lumalakas at ang puso ko ay bumilis ang tibok. May bahagi sa akin na natatakot, ngunit may mas malakas na bahagi na nag-uudyok sa akin na huwag tumigil. Hanggang sa wakas narating namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang lumang altar, pinalilibutan ng mga ukit na hindi namin maipaliwanag. Ang tunog ay nagmumula sa altar, isang pulso ng enerhiya na tila lumulutang at umaabot sa amin. Paano? Paano ito nangyari? Tanong ko, halos bulong habang dahan-dahang lumalapit sa altar. Si Lucas ay hindi sumagot. Sa halip, siya ay lumapit sa altar. Ang mga kamay ay umaabot upang hawakan ang mga ukit. Nang madikit ang kanyang mga daliri, isang malakas na liwanag ang pumuno sa paligid. Pinalalabo ang aming paningin. Napalunok ako, ang takot ay bumalot sa akin, ngunit hindi ko magawang umatras. Ang liwanag ay unti-unting naglaho, at nang bumalik ang aming paningin, nakita namin na ang altar ay nagbago. Sa ibabaw nito may isang maliit na kahon na tila yari sa ginto. Sa tingin mo ba, ito ang hinahanap natin? Tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Lumapit ako at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang tensyon sa paligid. Nang makalapit na ako sa kahon, nakita ko ang isang ukit na tila pamilyar. Ang simbolo ay isang bagay na aking nakita sa isa sa mga lumang dokumento na nakuha namin mula sa lumang silid-aklatan sa isla. Dapat nating buksan ito, sabi ko, kahit pa ang puso ko ay puno ng kaba. Ang kahon ay tila may sariling buhay, humihinga sa ilalim ng aking mga daliri habang dahan-dahan kong binuksan. Sa loob nito, may isang maliit na piraso ng papel, tila isang sulat mula sa nakaraan. Ngunit bago ko pa man magawang basahin, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa likuran namin. Mabilis kaming nagkatinginan ni Lucas at alam namin na hindi kami nag-iisa. Sa isang iglap, ang paligid ay napuno ng mga anino. Ang mga tao ay naglabasan mula sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa aming dalawa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lucas, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit bago pa man kami makasagot, ang isa sa mga anino ay lumapit. Matagal namin kayong inaantay, sabi ng boses, puno ng hiwaga at pagbabanta. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam ko na ang kapalaran namin ni Lucas ay nakatali sa misteryong ito. Ang isla ay may sariling plano at kami ay bahagi nito sa kabila ng aming kagustuhan. Sa simula ng aming paglalakbay, hindi ko inakalang makakahanap ako ng katuwang sa pakikipagsapalaran sa katauhan ni Elisa. Siya ang huling tao sa mundo na aakalain kong makakaramay ko sa mga ganitong sitwasyon.
Ngunit sa kabila ng lahat ng aming hindi pagkakasundo at pag-aaway, heto kami ngayon, magkasamang humaharap sa misteryo ng Isla del Misterio. Habang kami ay naglalakad sa makitid na daan sa gitna ng makapal na kagubatan ng isla, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Tanging mga hakbang namin at ang mahina ngunit matinis na ihip ng hangin ang nangingibabaw. Nakakapangilabot ito sa kabila ng liwanag ng araw na tumatago sa mga dahon ng punong kahoy. Nararamdaman mo rin ba ito? Tanong ni Elisa na may pag-aalinlangan sa boses. Tumango ako. Oo, parang may mga matang nagmamasid sa atin. Hindi siya sumagot, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng aming di pagkakaintindihan, nagawa naming bumuo ng isang hindi inaasahang pagkakaunawaan. Isang tahimik na kasunduan na magtutulungan kami hanggang sa malampasan namin ang hamon ng isla. Habang patuloy kami sa paglalakad, napansin ko ang kakaibang anyo ng isang puno. Ang katawan nito ay tila may mga ukit na simbolo na hindi ko mawari. Lumapit ako upang suriin ito at doon ko napansin ang isang maliit na kahon na nakatago sa pagitan ng mga ugat ng puno. Elisa, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya. Lumapit siya at sabay naming binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang mapa na tila nagpapakita ng isang lihim na daan papunta sa gitna ng isla. Nagsimula kaming magtalo tungkol sa kahulugan ng mapa at kung ito ba ay dapat naming sundan. Sa tingin ko, ito ang susi sa misteryo ng isla. Paggiit ko. Pero paano kung patibong ito? Sagot niya na may halong pag-aalala. Napatigil kami sa gitna ng aming pagtatalo nang biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng puno. Agad naming tinago ang kahon at mapa sa aming mga bag. May tao ba yon? Bulong ni Elisa, halatang kinakabahan. Nagpasya kaming ituloy ang paglalakbay, ngunit ngayon ay mas alerto at maingat. Sinundan namin ang direksyon na itinuro ng mapa, patungo sa sentro ng isla. Habang papalapit kami, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang makakapal na kagubatan ay napalitan ng mga lumang estruktura na tila bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon. Parang wala na tayo sa kasalukuyan, ani Elisa habang nagmamasid sa paligid. Habang iniisa-isa namin ang mga gusali, napansin ko ang isang altar na may mga nakaukit na larawan ng mga tao at hayop. Tila may mga kwento itong nais ipahayag. Napalapit kami dito at doon namin nakita ang isang inskripsyon sa wikang hindi namin maintindihan. Siguro ito ang susi sa lahat ng ito, sabi ko, sabay turo sa mga ukit. Habang abala kami sa pag-aaral ng mga ukit, isang malamig na hangin ang dumaan at may narinig kaming boses na tila nagmumula sa wala. Hindi ito isang ordinaryong boses, tila ba isa itong pahiwatig ng isang sinaunang mensahe. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang nagbago ang ihip ng hangin at tila may puwersang nagtulak sa amin palayo sa altar. Nawalan kami ng balanse at napaupo sa lupa. Nang bumalik ang aming ulirat, napansin namin na ang inskripsyon sa altar ay nagbago. Ano to? Tanong ni Elisa habang lumilingon-lingon sa paligid. May mga bagay talaga dito na hindi ko maintindihan. Bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, may narinig kaming mabigat na yabag papalapit sa amin. Hindi ito hakbang ng tao, mas mabigat, mas nakakatakot. Naghanda kami sa kung anumang lalabas mula sa likod ng mga guho. Isang malaking anino ang nagpakita at sa isang iglap, naglaho ang liwanag sa paligid. Naiwang kaming nakatayo sa gitna ng dilim, walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng panganib, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang kakaibang koneksyon kay Elisa. Siguro nga, ang isla ang dahilan kung bakit kami pinaglapit, kahit pa magkaaway kami sa simula. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko bago magsalita. Ano man ang mangyari, Elisa, tandaan mong nandito ako. Hindi ko alam kung narinig niya ito,
ngunit ramdam ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Sa gitna ng dilim at panganib, nagawa naming manatiling magkasama. Ngunit sa likod ng aming isipan, alam naming may mas matindi pang hamon ang naghihintay. At sa oras na iyon, isang hindi inaasahang liwanag ang biglang sumilay mula sa gitna ng kagubatan na tila ba may bagong landas na nagbubukas, handang ibunyag ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Hindi ko alam kung anong uri ng sumpa ang bumabalot sa islang ito. Ngunit sa bawat hakbang ko sa madamong daan, pakiramdam ko ay palalim ng palalim ang misteryo. Sa tabi ko ay si Marco, ang taong matagal ko nang kinaiinisan. Sa kabila ng aming mga hindi pagkakasundo, tila kami pinagtatagpo ng hindi maipaliwanag na puwersa ng lugar na ito. Alam mo, Sofia, hindi ko rin maintindihan kung bakit tayo nandito. Biglang sabi ni Marco habang patuloy kami sa paglalakad. Ang tono ng kanyang boses ay hindi na kasing lamig tulad ng dati. May halong pag-aalala at kuryosidad na ngayon ang kanyang pananalita. Pareho tayong may hinahanap, Marco. Pareho tayong may takot at pag-asa. Sagot ko, pilit na iniintindi ang bawat hakbang na ginagawa namin sa paglalakbay na ito. Ngunit ang tanong, ano ba talaga ang hinahanap natin? Isang hangin na may kakaibang lamig ang biglang dumampi sa aming balat. Hindi ko mapigil ang pagtaas ng balahibo ko. Sa kabila ng takot, patuloy kaming naglakad, pinapakinggan ang mga tunog ng kalikasan na tila may gusto ring iparating sa amin. Ang mga dahon sa paligid ay nag-iingay sa bawat pag-ihip ng hangin, parang may sinasabi. Ngunit ano? Ano nga ba? Sa aming pagtigil sa isang lumang puno, napansin ko ang isang ukit sa katawan nito, isang simbolo na hindi ko pa kailanman nakita. Marco, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang ukit. Lumapit siya at masusing tiningnan ang simbolo. Parang may kahulugan ito, Sofia. Bulong niya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kahulugan. Sa pag-iisip namin, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng puno. Pareho kaming natigilan. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at para bang nagkakaisa ang aming damdamin sa pag-aalala. Sino yan? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay may halong tapang at kaba. Walang sumagot. Ngunit ang kaluskos ay patuloy pa rin. Parang may lumalapit sa amin. Dahan-dahan kaming umikot, nagmamasid sa paligid. At sa likod ng puno, nakita namin ang isang lumang kahon, bahagyang nakabaon sa lupa. Ang kahon ay may kakaibang disenyo. Tila ito'y hindi bahagi ng natural na kalikasan ng isla. Sino ang naglagay nito dito? Sino ang nag-ukit ng simbolo sa puno? Sa aming pagdududa, dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang sulat, nakatiklop na parang matagal nang hindi nagagalaw. Nilagyan ito ng alikabok na nagpapahiwatig ng tagal ng pagkakatago. Nagsimula akong basahin ang sulat habang si Marco ay tahimik na nakatingin. Ang sinumang makakatagpo ng lihim na ito, alamin na ang isla ay hindi lamang isang lugar ng kalikasan, kundi isang lugar ng mga nawawalang kaluluwa. Ganoon ang simula ng sulat. Walang pangalan. Walang palatandaan kung sino ang sumulat. Kaluluwa? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Marahil, may mga tao o mga nilalang na hindi na makaalis sa isla. Marahil sila'y nananatili rito, naghihintay ng pagkakataong makalaya. Sagot ko, hindi sigurado kung tama ang aking hinala. Habang patuloy kong binabasa ang sulat, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga mata na nagmamasid sa amin. Mga mata na hindi namin nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Marco, pakiramdam ko'y may ibang kasama tayo rito. Bulong ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng takot. Oo, Sofia. Nararamdaman ko rin, sagot ni Marco. Unti-unting umuurong habang nagmamasid sa paligid. Biglang may lumitaw na anyo mula sa likod ng puno, isang silweta ng tao na hindi namin maaninag ang mukha.
Tumayo ito sa harap namin, hindi gumagalaw. Sino ka? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sumagot ang anino. Ang boses nito'y malamig at nakakatakot. Ako ang tagapangalaga ng isla. Kayo ang mga estrangherong pinili ng kapalaran. Kayo ang magbubukas ng lihim na matagal nang nakatago. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang paglitaw ng anino ay nagbigay ng bagong misteryo sa aming paglalakbay. Sino ang tagapangalaga? Ano ang kanyang layunin? Bago pa man kami makapagtanong uli, biglang naglaho ang anino. Sa kanyang pagkawala, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila nag-iwan ng mensahe sa hangin, isang mensahe ng pag-asa at panganib. Marco, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na hangin ang dumaan at sa likod ng puno, nakita namin ang isang bagong landas na biglang lumitaw. Tila ito'y isang paanyaya sa bagong bahagi ng aming paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa landas na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang isla ay may mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. At kami, na dating magkaaway, ay naging mga kapanalig sa pagharap sa misteryo ng lugar na ito. Ang araw ng pag-alis namin sa isla ay tila isang panaginip na di ko akalaing mangyayari. Matapos ang napakaraming araw ng pagtatalo, pag-aaway at pagkakakilala, heto kami ni Lara. Magkatabi sa bangka, isang dating magkaaway na ngayoy tila nagkaroon ng kakaibang koneksyon. Hindi ko lubos maisip na ang aming pagkakaiba ay siyang magiging dahilan ng aming pagkakaisa. Sa mga unang araw sa isla, ang aming bawat hakbang ay puno ng alitan. Para kaming mga hayop na nag-aagawan sa teritoryo. Si Lara, isang babaeng palaban, ay hindi kailanman magpapatalo. Ako naman, palaging may sariling agenda, laging iniisip ang mas magandang estratehiya para sa aking plano. Ngunit ang misteryo ng isla ang naglapit sa amin. Ang bawat kanto ng lugar na ito ay may kwento, at ang bawat kwento ay tila isang piraso ng palaisipan na kailangan naming buuin. Ang isla ay may mga lihim na hindi namin inaasahang matutuklasan. Isang kakaibang bagay ang nangyari nang natuklasan namin ang lumang mapa ng isla na tila nag-uudyok sa amin na magsama-sama sa aming paglalakbay. Sa kabila ng aming mga pagtatalo, ang mapa ay nagbigay sa amin ng iisang layunin, ang tuklasin ang lihim na nasa gitna ng isla. Sa aming paglalakbay, unti-unting nawawala ang aming galit sa isa't isa. Sa halip, napalitan ito ng pag-unawa, ng pagtanggap sa pagkakaiba at ng pagtulong sa isa't isa. Si Lara, sa kabila ng kanyang matapang na panlabas, ay may malambot na puso na handang makinig, lalo na sa mga oras na kailangan ko ng kausap. Ako naman ay natutunan kong buksan ang aking isipan sa kanyang mga ideya na madalas ay mas mahusay kaysa sa aking inaakala. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pabalik sa aming kampo mula sa isang araw ng pagtuklas, napansin namin ang kakaibang liwanag mula sa gitna ng isla. Agad kaming nagdesisyon na ito ang susi sa lahat ng misteryo. Sa aming paglapit, natuklasan namin ang isang lumang istruktura, tila isang altar na may mga nakaukit na simbolo na hindi namin mawari. Ang liwanag ay nagmumula sa mga nakaukit na bato sa altar na parang may sariling buhay. Habang nakatayo kami sa harap ng altar, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya. Si Lara ay tila nagulat din, ngunit sa halip na takot, isang uri ng pagkasabik ang nagpakita sa kanyang mukha. "Ito na yun, Alex," sabi niya. "Ito ang hinahanap natin." Ngunit bago pa man namin masuri ang altar, biglang umikot ang hangin at sa isang iglap, ang liwanag ay tumindi, halos hindi na kami makakita. Sa gitna ng liwanag, isang anino ang lumitaw at nagsalita. "Kayo ang mga pinili," sabi ng anino sa boses na tila nagmumula sa malayo. "Ang lihim ng isla ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat."
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang misteryo ng isla ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa, kundi isang bagay na mas malaki pa. Ang anino ay nagpatuloy. Ang inyong pagkakaiba ang naglapit sa inyo dito, ngunit ang inyong pagkakaisa ang susi upang maipahayag ang lihim. Sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang paghila sa aking puso. Ang isla ay isang simbolo ng mundo, kung paano ang pagkakaiba-iba ay dapat magbunga ng pagkakaisa. Si Lara ay tiningnan ako at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pag-unawa. Hindi na kami magkaaway, kundi mga kasama sa isang mas malaking layunin. Ngunit bago pa man namin mabigkas ang aming mga iniisip, biglang naglaho ang liwanag at sa aming harapan, ang altar ay naging isang ordinaryong istruktura muli. Kami ay naiwan sa dilim, kasama ang tanong kung ano ang tunay na layunin ng aming pagkakatagpo sa isla. Sa aming pagbalik sa kampo, ang bangka na aming gagamitin para umalis ay tila hindi na importante. Ang isla ay nag-iwan ng tanong na kailangan naming sagutin. Ang misteryo ay hindi pa tapos at sa aming pag-alis alam kong babalik kami, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi sa pag-unawa sa tunay na lihim ng isla. Ang hangin ay tila nagbabadya ng bagong simula habang kami ni Lucas ay muling naglakad sa makipot na daanan ng Isla de Misterio. Bagamat magkaaway kami sa simula, ngayon ay nagtutulungan na kami upang matuklasan ang sikreto ng lugar na ito. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nga ba kami napunta sa sitwasyong ito, isang hindi kapani-paniwala na pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng mga misteryo at panganib. Nakita mo ba iyong guhit sa lupa? Tanong ni Lucas habang tinuturo ang tila, isang lumang marka na nakaukit sa lupa. Oo, parang bahagi ng mapa, sagot ko habang tinitingnan ang mga detalye ng guhit. Nakakatuwa na sa kabila ng aming mga pagkakaiba, pareho kaming nagnanais na maunawaan ang hiwaga ng isla. Habang sinusundan namin ang guhit, nararamdaman ko ang kakaibang puwersa na tila humihila sa amin papunta sa isang lugar. Ang paligid ay tila nagbabago, ang mga puno ay tila mas lumalaki, ang mga anino ay mas lumalalim. Sa kabila nito, hindi namin alintana ang panganib. Ang pagkakaisa namin ni Lucas ay mas mahalaga kaysa sa takot. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ko, nararamdaman ang pagtaas ng enerhiya sa hangin. Oo, parang may bumubulong, sagot ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng pagkamangha at konting kaba. Patuloy kaming naglakad hanggang sa marating namin ang isang lumang gusali na tila iniwan na ng panahon. Ang mga pader nito ay puno ng lumot at mga bitak, ngunit ang estruktura ay nananatiling matatag. May kakaibang simbolo sa pintuan na nagbigay sa amin ng ideya na ito ang susi sa aming hinahanap. Sa tingin ko, kailangan nating pumasok, sabi ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tumango ako at sabay kaming humakbang papasok sa gusali. Ang loob ay puno ng iba't ibang kagamitan at mga lumang libro na tila matagal nang iniwan. Ang amoy ng alikabok ay sumalubong sa amin, ngunit mas nangingibabaw ang kakaibang presensya sa loob. Sa gitna ng silid, may isang luma at makintab na lamesa. Sa ibabaw nito, may nakalatag na mapa na tila bang nagkukwento ng mga lugar sa isla na hindi pa namin nararating. Ang mga marka sa mapa ay nagtataglay ng mga simbolo na pareho sa nakita namin sa pintuan. Nakita mo to? Tanong ni Lucas habang tinuturo ang isang bahagi ng mapa. Parang ito ang susi sa lahat. Sa isang iglap, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa sulok ng silid. Agad kaming nagkatinginan ni Lucas, ang kaba ay bumalot sa aming mga katawan. Sa sulok ng silid, may isang pintuan na tila hindi namin napansin sa simula. Ang pintuan ay unti-unting bumukas, dahan-dahan, at sa likod nito ay may pamilyar na mukha.
Siya ay ang lalaking nakita namin sa unang araw sa isla, ang misteryosong tao na palaging nagmamasid sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya itinatago ang kanyang presensya. Nakatayo siya sa harap namin, ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at pag-aanyaya. Akala ko hindi niyo na ako makikita. Sabi niya, ang tinig ay puno ng kumpiyansa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, ang aking isip ay puno ng tanong. Ngumiti ang lalaki at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang itsura. Ang kanyang anyo ay tila naging bahagi ng isla, ang kanyang katauhan ay sumanib sa paligid. Ang isla ay may sariling buhay, sabi niya, at kayo ay bahagi na nito. Agad kong naramdaman ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Ang mga pader ng gusali ay tila naging bahagi ng kalikasan. Ang mga bagay sa silid ay naglaho. Ang isla ay tila nagiging isa sa amin. Ang presensya nito ay bumabalot sa aming pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lucas, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Bawat hakbang na ginawa niyo ay bahagi ng kwento ng isla. Sagot ng lalaki, ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho. At ngayon, kayo ang magpapatuloy. Sa isang iglap, ang gusali ay naglaho at kami ay muling nasa gitna ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isla ay tila mas buhay, mas puno ng misteryo. Ang hangin ay nagdala ng bagong simula at kami ay nakatayo sa gitna ng bagong kwento ng isla. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Kami ni Lucas ay hindi na mga magkaaway. Kami ay mga tagapagligtas, mga bahagi ng isang kwento na patuloy na umuusbong sa isla ng misteryo. At doon kami nakatayo sa gitna ng isla, handang tuklasin ang mga susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit sa likuran ng aming isip, ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang tunay na lihim ng Isla de Misterio? Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, ang tilaok ng mga ibon sa kalagitnaan ng gabi ay nagbigay ng kakaibang sigla sa hangin. Habang naglalakad kami ni Tomas sa gitna ng makapal na kagubatan ng Isla de Misterio, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Simula nang magdesisyon kaming magtulungan upang malaman ang lihim ng isla, tila ba unti-unting nabubura ang galit ko sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong kaba, isang kaba na dulot ng hindi ko pa rin ganap na pagkakaintindi sa kanya. Ano sa palagay mo ang nasa likod ng mga pangyayari dito? Tanong ni Thomas habang sinisikap niyang itago ang pagod sa kanyang tinig. Malayo pa ang lalakbayin namin at ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Sa palagay ko, may kinalaman ito sa sinaunang alamat ng isla. Baka may bagay o nilalang na nagbabantay dito, sagot ko, pilit na itinatago ang aking takot. Totoo, ang isla ay puno ng misteryo, ngunit ang pinakamalaking misteryo para sa akin ay si Tomas, ang taong minsang naging pinakamalaking kaaway ko. Habang binabagtas namin ang makipot na daan, hindi ko maiwasang alalahanin ang mga bagay na dati kong ikinagalit sa kanya. Ang kanyang arogansiya, ang kanyang ugali na tila laging may alam sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon, sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman kong may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag. Bigla narinig namin ang isang malakas na kaluskos sa aming likuran. Pareho kaming natigilan. Ang aming mga matay nagsalubong, puno ng takot at pag-aalinlangan. Walang sinuman sa amin ang naglakas loob na magsalita. Ngunit sa isang tingin lamang, alam kong pareho naming nararamdaman ang panganib. Kailangan nating magmadali, bulong ni Tomas habang hinawakan niya ang aking kamay, isang bagay na hindi ko inasahan. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy kahit pa ang puso ko'y kumakalabog sa kaba. Sa pagtakbo namin palayo sa tunog, naramdaman ko ang bilis ng aming mga hakbang, ang pagdampi ng hangin sa aking mukha,
at ang pag-ikot ng aking isipan sa mga tanong na bumabagabag sa akin mula pa noong una. Ano ang tunay na dahilan kung bakit kami narito? At bakit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong may bahagi ng puso ko na nahuhulog kay Tomas? Ilang minuto pa ang lumipas, narating namin ang isang lumang bahay na tila iniwan na ng panahon. Ang mga pader nito ay naglalaman ng mga guhit ng mga sinaunang simbolo, mga kwento ng mga taong hindi na natin alam kung paano nabuhay. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok, ngunit sa kabila ng kadiliman, may kakaibang enerhiya ang pumapalibot dito. Sa tingin ko, dito natin makikita ang sagot, bulong ko habang unti-unting lumalapit sa isang altar na nasa gitna ng silid. May mga lumang libro at kagamitan na tila hindi pa nagagalaw sa loob ng maraming taon. Habang pinagmamasdan namin ang altar, bigla akong nakaramdam ng pag-usod ng hangin sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko ang isang anino na unti-unting lumilitaw sa dulo ng silid. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa. Tomas, may kasama tayo, sabi ko. Ang boses ko'y nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung paano siya tutugon, ngunit naramdaman ko ang kanyang paglapit sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay sa akin ng kapanatagan. Anong gagawin natin? Tanong niya at sa kanyang boses ay naramdaman ko ang pag-aalinlangan na hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong kailangan naming kumilos. Sa isang iglap, kinuha ko ang isa sa mga lumang libro mula sa altar at binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng alikabok, ngunit ang mga nakasulat na salita ay tila kumikinang sa dilim, naglalaman ng mga lihim na hindi pa namin nauunawaan. Ngunit sa pagbukas ko ng libro, may isang bagay na hindi ko inaasahan, isang mapa patungo sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Ngunit nagbigay sa amin ng pag-asa na baka ito ang susi sa lahat ng misteryo ng isla. Ngunit bago pa man namin lubos na maipaliwanag ang nakikita namin, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Ang pagdampi ng kakaibang presensya na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa isang bahagi ng puso ko, alam kong ito na ang simula ng mas malaking kwento. May kailangan tayong malaman, sabi ni Tomas, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa akin, isang kamay na puno ng lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Ang isla ay may sariling kwento at kami ang mga tauhang hindi sinasadyang napabilang dito.